Nakakatuwa po dahil po magkakasama po tayo ngayong Sunday morning dito at sabi po ni Elder Pastor Boy kanina ay mataas na po ang araw. Matutuyo na ang ating mga labahan. It's a privilege po to worship the Lord with you and share God's word to all of us this morning. I consider it always a blessing. Alam niyo po, ang GCF Batangas at ang Batangas in general, Batangas City and Batangas Province ay may special pong connection po sa aking pong buhay at sa aking pamilya. Dahil ako po ay Agoncillo po ang aking apelyido, ang aking pong tatay at ang mga kamag-anak po namin ay nakatira. Sinilang po sila sa Batangas, specifically po ay sa Taal. Yan. Ang aking pong asawa, mayroon po siyang 3 mga kapatid na matagal na pong nakatira at may church din po sila sa Lemery. And then, noong pong nag-aaral po ako sa International School of Theology, ngayon po ang tawag na po sa kanya ay IGSL or International School, Graduate School of Leadership. Dito po ako nag-serve for about a month. Tumira po ako sa bahay po, I think, ninyo. At tumira po kami kasama po ng team namin po noong summer ng 2007. Marami pa po akong po pwede ikwento po na istorya at history tungkol po rito po sa GCF Batangas. Kaya special po at may kaugnayan po at natutuwa po ako at nakabalik po dito po muli sa GCF Batangas. Gusto niyo po bang kwento pa? Kaso hindi po tayo matatapos po hanggang magtanghalian at marami po magugutom po sa atin. Pero let me start by asking you some specific and personal questions. Are you rested or stressed today? Pagkatapos po ng mga bagyo, ano pang pakiramdam natin? Do you feel refreshed and rested in coming to our worship service this morning? Are you experiencing genuine restedness in your life? Yan po ay mga katotohanan na nais ko pong pag-isipan natin at ikonsidera ngayong umaga at ngayong araw na ito. Dahil ito po ay mga katotohanan na pangyayari po sa buhay po natin na kailangan po nating maranasan po ang katotohanan ng kapayapaan or kapanatagan, kapahingahan na tunay na nagmumula po sa ating pong Panginoon. Dito po sa GCF Batangas na-observe ko po na napaka-special. May iba pong kahulugan ang salitang authentic. Di po ba? Authentic word, authentic disciples, authentic church, authentic community, authentic people of God. At yung inyo pong mission or vision statement, make authentic multiplying disciples ay napakaganda po. Pagka pinag-usapan po natin authentic ay nandito po yung authentic na pagkain na masarap. Ang lomi at ang bulalo. Hindi po yung nandun sa Tagaytay. Nandito po yung authentic. At pagka pinag-usapan ang damit, andito po ang authentic na barong at saya, Tagalog. Hindi po ba? Pumunta po kami ng asawa ko sa Taal po para tumingin po minsan. Pero nakabili na ba tayo ng barong ko doon? Hindi pa. Doon po tayo bumibili sa mall. Pero nandito po ang mga authentic. At marami pa po mga authentic. Yung pong paborito ko pong dinadala ni Sister Grace at ni Pastor Hison pagka pumapasyal po sila sa GCF Northwest na Kaping Barako, nandito rin po. Di po ba? Yung pong original at authentic na balisong, dito rin po galing. Sa Taal nyo po, mabibili po yun, di po ba? Kaya po, yung pong salitang authentic ay napaka-authentic po at genuine po rito.
Kaya po tinatanong ko po yung sarili ko, paano na po yung mga hindi taga Batangas City or taga GCF Batangas? Kawawa naman po sila. Kulang sila sa authenticity. Kasi nandito na po lahat. Okay? Pero ang gusto ko pong ipanalangin at panukala po sa ating ngayong umaga is that isama po natin yung authentic or genuine restedness sa ating pang-araw-araw na pamumuhay at paglilingkod po sa ating Diyos. Yan po yung akin pong panalangin po sa atin. Na minsan po ay napakahirap pong maranasan yung tunay na kapahingahan na nagmumula sa ating Diyos. It is very challenging for many of us to find restedness and take a break from our daily responsibilities. Parang wala na po or hindi na po natin nararanasan yung tayo po, pagka tayo po ay napapagod, magpapahinga lang tayo, matutulog, at pagkatapos ng kinabukasan ay puno na tayo ng sigla at lakas at harapin ang panibagong araw. Di po ba? Parang hirap na po maranasan po yung ngayon. Yung iba po ay ang haba na ng tulog sa gabi, paggising, pagod pa rin. Nakapagbakasyon na pagbalik, pagod pa rin at naghahanap pa ng extended vacation. Napagod daw sa biyahe or napagod sa kabakasyon. Hindi po ba? Hindi ko na po kayo tatanungin kung sino po ang nakakaalam ng aking po mga sinasabi. Ngayon po ay pag-uusapan po natin ang tunay na kapahingahan. Alalahanin po natin, ang Biblia po ay inuutos po sa atin na magkaroon po tayo ng breaks or Sabbaths. Para po tayo po ay magkaroon po ng tunay na kapahingahan. Na tayo po ay sumandali pong tumigil sa ating po mga ginagawa sa araw-araw. Sa bahay man, sa trabaho, sa ating business. Yung mga responsibilidad natin sa mga estudyante, sa ating eskwela, may bakasyon po kayo. And even po sa ministries, dapat po mayroon po tayong periodic rest. Ito po ay utos po ng Panginoon, pero minsan ay hindi natin po ito sinasamantala at ini-enjoy. Kaya hindi po natin nararanasan yung authentic restedness. Mayroon pong tatlong at least na factors, 3 factors that hinder genuine restedness amongst people today. One is worries. Ito po ay yung ating pong kaisipan. It is a mental or emotional state wherein we try to control things in our life, in and around us. Gusto po natin control, kaya po minsan nag-worry po tayo dahil ang katotohanan po ay hindi po talaga natin kontrolado ang lahat ng bagay. Maski po yung buhay natin, hindi po natin kontrolado. Kaya po, pagka tayo po ay pinipilit po natin kontrolin ang lahat ng bagay, nagkakaroon po tayo ng worry. Pangalawa po is weariness. Weariness is a physical or spiritual or psychological exhaustion or fatigue resulting from doing everything with our own strength and ability. Para po ang nais po natin ay magtagumpay, maging successful. Pero again, alam natin na ang katotohanan ay nagkakamali tayo, pumapalpak tayo, nadidisappoint tayo. Yun po yung reality ng buhay. Ang pangatlo po ay wounds. Wounds are things that yung pong nangyari po sa atin na tayo po ay nasaktan ng todo. Tayo po ay nagkamali ng matindi. At tayo po ay patuloy na sumusuway po sa ating Panginoon. Ayaw po nating ikumpisal. Ayaw po nating aminin yung ating mga kasalanan. We are wounded when we continue to carry bitterness, resentment, and unforgiveness in our hearts from past experiences or even situations in our life. And usually, pagka naranasan po natin ito, gumagawa din po tayo ng sarili nating paraan so that
we can find rest and relief. At masolusyonan natin itong mga issues natin sa buhay. Usually po, ang una po natin gagawin, magtatrabaho po tayo ng maigi, maging busy. And we try to do things better. Pero minsan po, ito po ay nagre-resulta sa lalo po at iba yung disappointment at kapaguran sa buhay po natin. And eventually, kung hindi po tayo magiging maingat, mayroon pong mas harmful condition na po pwede po nating maranasan. Ito po ay sarili kong gawa lang po. Tinatawag ko pong fatigue. Ito po ay dumarating po sa buhay ng isang Kristiyano na nahihirapan po tayong magtiwala ulit sa Diyos, sa ibang tao, or even po sa ating sarili. Now, pangalawa pong dahilan po na yung ginagawa po natin ay we take a break and vacation. When we are just physically tired and exhausted, pwede po tayong magpahinga, pwede po tayong matulog, pwede po tayong magbakasyon. Pero kung tayo po ay wounded, tayo po ay wearied, maski gaano po katagal at kahaba ang ating pong bakasyon, hindi po ito basta-basta masusolusyonan. Pangatlo po na ginagawa natin usually ay we resign, we relocate, and live. We cope with stress or lack of rest by resigning from our responsibilities, relocating to a new place and environment, or leaving our present situation to look for something new. When we take these steps, really, without facing or solving our current problems and situations, then ang gagawin lang po natin ay dadalhin lang po natin ito sa ibang lugar. Hindi po yun mawawala. Kung ito man ay sa bahay, kung ito man ay sa trabaho, kung ito man even sa ministry or sa church, nililipat lang po natin ng lugar at dala-dala pa rin po kasi natin. Tayo po mga Kristiyano, if we want to be faithful to the Lord, if we want to last a lifetime in our relationships and responsibilities with God, with other people, with our family members, and all the people that the Lord bring to our life, then we need to learn and we need to experience genuine restedness that only the Lord can give and grant to us. I entitled our sermon today, The Call to Genuine Restedness. It is based on Hebrews chapter 4 po, verses 11 to 13. And right now, may I request you to please stand, take your Bibles, whether that will be in gadgets like me, o kaya hard copy or bound, ay basahin po natin itong talata po na ating pong tutunghayan po ngayong umaga. Basahin po natin ng sabay-sabay. Okay? Okay? Let us therefore strive to enter that rest, so that no one may fall by the same sort of disobedience. For the word of God is living and active, sharper than two-edged sword, piercing to the division of soul and of spirit, of joints and of marrow, and discerning the thoughts and intentions of the heart. And no creature is hidden from his sight, but all are naked and exposed to the eyes of him to whom we must give account. Let's pause in prayer right now. Let's ask the Lord's help as we study God's word together. Lord, help us understand your word today. Help us clear our minds and open our hearts so that by your grace we can fully understand your word, your message for us, trust you, and obey you, Lord God. In Jesus' name, amen and amen. You may now take your seats. The summary lesson that I want us to take to heart and take to home today is this. Genuine restedness is complete trust, is rooted in complete trust and obedience to God and His Word. Can we read together this summary lesson?
Genuine restedness is rooted in complete trust and obedience to God and His Word. Kung makatulog po kayo, huwag niyo pong kalilimutan. Yan po yung pinaka-summary po ng lesson po natin ngayong umaga. At yan po yung po pwede po nating baunin pag-alis po natin mamaya at pag-uwi po natin. I define genuine restedness as this. Restedness is an inner calmness, contentment, confidence, and courage rooted in complete trust and obedience to God and His Word. Yung meron po tayong nararanasan na kapahingahan, ito po ay nagmumula or ito po ay nagre-resulta na tayo po ay may kapanatagan sa ating puso. Kontento po tayo, anuman po ang sitwasyon natin, meron po tayong kumpiyansa at lakas ng loob para po harapin anuman po ang sitwasyon natin sa buhay sa araw-araw. Dahil po ito po ay nakabase hindi po sa ating sitwasyon, kundi ito po ay nakabase sa ating pong pananampalataya o pagtitiwala sa Diyos at sa ating pagsunod sa Kanya at sa Kanyang salita. I just would like to make a disclaimer po sa ating lahat ngayong umaga. I am not here po to present to you quick fix and instant solution to all your problems. Hindi ko po kaya yan. Diyos lamang po makakagawa po niyan. Tanggalin po lahat ng mga sources ng worry natin, ng wounds natin sa buhay, and even yung weariness natin. Hindi po yan ang purpose ko po ngayong umaga. Hindi po rin yung purpose ko ay para po i-downplay or disregard po yung pong mga struggles natin. Dahil yung po ay totoo. Kung kayo po ay nag-struggle, nandito po kayo ngayong umaga, praise God. Because we will be listening to God and His Word. So that matanggal man po itong mga problema natin ngayon o hindi, pwede po nating maranasan po itong tinatawag nating restedness in God. So I am here to point you to the authentic Word of God, and together as one family, we can experience genuine restedness by learning to completely trust and obey God and His Word. Bago po natin tunghayan po yung 3 talata na binasa po natin kanina, just a short background po ng Hebrews po. Ito pong sulat na ito ay binigay po nung manunulat doon po sa mga Kristiyano, specifically yung mga Hudyo, the Jewish believers that time. And their situations in life were that they were extremely going through a lot of sufferings. They are being persecuted. They are being ostracized by the community. Dahil po nag-iba po sila ng relihiyon or pananampalataya. Dati po sila po ay kabilang po sa majority ng religion that time ng kanila pong bansa, ang Hudyo, ang Judaism. Pero nung sila po ay nakakilala sa ating Panginoon, mayroon na po silang pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Kaya po, ang tingin po ng kanilang mga kababayan at mga kamag-anak na hindi po mananampalataya kay Kristo ay iba na po sila. At dahil po dito, hindi lamang po yung kanila pong mga kamag-anak, even ang gobyerno po nila that time is against their faith. Kaya po marami pong mga Hudyong Kristiyano that time ay natitempt na po na umalis at bumalik po sa Judaism. At i-give up po yung kanila pong loyalty, yung kanila pong faith kay Jesus. Kaya po sinulat itong Hebrews na to para po i-encourage po sila that they will be exhorted to continue in their faith and trust in the Lord, our Lord Jesus Christ. Na wag po nilang iiwan. May mga warnings po dito sa sulat na wag po nilang gagawin yung humiwalay at tumiwalag at iwan po yung kanila pong pananampalataya kay Kristo. Dahil si Kristo lamang ang tunay na Diyos, tunay na nakapagligtas, at siya po ang pagmumulan ng ating pong pag-asa sa buhay. Siya po yung tutulong po sa atin na tayo po ay makapamuhay po ng banal at kaaya-aya po sa ating Panginoon. Yan po yung purpose ng sulat na ito. Kaya po,
Nakakatuwa po dahil ito po ay relevant pa rin sa atin. Applicable po sa atin ngayon. Dahil iba man po ang sitwasyon natin ngayon kaysa sa kanila dati, yung pong challenge of continuing to be faithful in the Lord and find true restedness despite all the challenges in life and difficulties are still with us. Ganito pa rin po, marami pa rin po tayong hinaharap po ng mga challenges at mga problema sa buhay. Kaya makinig po tayong lahat dahil meron po tayong 3 panukala po rito, steps so that we can truly experience genuine restedness. Maski po tayo ay nakakaranas po ng mga ganitong unos, bagyo, literally, physically, and also spiritually and emotionally, po pwede pa rin po nating maranasan po ang kapayapaan or kapahingahan na nagmumula po sa ating Panginoon. Ready na po ba kayo? So number 1 is strive to enter God's rest. Strive to enter God's rest. Basahin po natin yung verse 11. Sabi po dyan, let us therefore strive to enter that rest so that no one may fall by the same sort of disobedience. Ano po ang binabanggit po ng manunulat po rito? He was encouraging the believers to strive or to be diligent in entering God's offer of genuine restedness through the finished work of our Lord Jesus Christ. Kasi before this, ini-explain na po kung sino po si Jesus, ano po yung ginawa niya sa buhay po natin. Buhay nila at buhay po natin hanggang ngayon. Sinasabi po nila, pag magsikap kayo na pumasok dito sa ganito pong kapahingahan na binibigay po ng ating Panginoon. And this is emphatic po, or ibig po sabihin nito ay, ito po ay strong encouragement and exhortation po sa mga believers during that time that there is this kind of rest that the Lord is offering to all those who truly put their faith in Jesus. Ano ba ang kapahingahan po ang tinutukoy po ng Biblia po sa atin? Yung pong word na rest po dyan ay 10 times po yan. Binanggit po sa chapter 3 and chapter 4. 2 po sa chapter 3 and 8 po sa chapter 4. Dito po sa passage po natin. Sa chapter ng passage po natin. Yan po ay sa King James. Pero pagdating po sa ESV, 12 po yan. 2 sa chapter 3, 10 po sa chapter 4. And kung titignan natin po ang context po nito lahat, they are connected. Nakakonekta po itong imbitasyon ng ating Panginoon ng kapahingahan doon po sa pananampalataya at pagsunod po sa sinasabi niya. And also, binabanggit po rito yung pong mga dangers pagka tayo po ay hindi natin naranasan po ang tunay na kapahingahan sa buhay natin. So ano pong ibig sabihin ng rest dito na ayon po rito na binabanggit po rito sa ating passage. So gusto ko lang pong hiramin po yung pakahulugan po ng isang theologian na si John Owen. Okay? Yan po ay kilala, matanda na po yan, namatay na po yan. Hindi ko po siya na-meet, pero maganda po yung kanya pong sinulat po tungkol po rito sa kapahingahan na ating pong pinag-uusapan. It is the peace with God. Meron po tayong kapayapaan sa ating Panginoon. Yan po yung rest na tinutukoy po rito. Ito po ay freedom from servile, bondage-like spirit in the worship and service of God. Yung po tayong nabibigatan sa ating pong paglilingkod sa ating Diyos. Pagka may restedness po tayo, may rest po tayo, yan po ay wala po. And then deliverance from the burden of Mosaic observance. Yung po mga Hudyo during that time talagang literal, talagang takot na takot po sila na makamiss ng isa pong panuntunan or utos po sa batas ng Diyos na ibinigay po kay Moses during that time na para po sa kanila. Kaya
Dito po, kung tayo po ay may kapahingan na nagmumula sa Panginoon, tayo po ay madideliver. Tayo po ay mawawala po sa ganong sitwasyon na tayo po ay nabibigatan sa ating pong pagtupad sa lahat ng mga panuntunan na yan. And then, the freedom of worship according to the gospel. Yung tayo po ay libre at mapayapang makasamba sa ating Panginoon. Hindi lang po tuwing linggo, kundi sa araw-araw ng ating buhay. Yan po yung klase ng rest na tinutukoy po rito. And I like the last. Sabi po rito, it is the kind of rest that God Himself enjoys. Napakalalim po nun. Pero yung namumuhay po tayo sa araw-araw na wala po tayong worry, wala po tayong dinadalang pasanin at sakit sa buhay natin. Tayo po ay mayroong contentment. Tayo po ay may stillness katulad po ng ating kinanta kanina. Ano man pong bagyo, ano man pong problema dumating, tayo po ay mananangan po sa katotohanan na mayroon po tayong kapayapaan at kapahingahan sa ating Diyos. Siya po yung binabanggit po na rest po rito. Kaya po itong portion ng exhortation po sa verse 11, meron po dalawang posibleng implication po ng exhortation na to. One is that experiencing genuine restedness is not automatic. It's not automatic. Hindi po ito dahil tumanggap tayo kay Kristo na nampalataya tayo, automatic na sa lahat ng pagkakataon at buhay po natin ay we have this restedness. Sabi nga po ng manunulat, strive, be diligent. Kailangan po ito ng effort. Hindi po ito automatic po na nangyayari at nararanasan po ng bawat isa. Hindi po porket tayo po ay regularly umaattend po ng service at Bible study or even prayer meeting, automatically na meron na po tayong ganitong experience of restedness from God. We can only do this or experience this by truly believing and accepting His word of invitation and even the warning of not trusting in our Lord Jesus Christ. Second, experiencing genuine restedness is tied with faithful obedience to God and His word. The writer was telling his audience not to follow the example or the disobedience of their ancestors. Specifically, yung pong kanilang mga ninuno, nung sila po ay pinalaya ng Panginoon mula sa Ehipto, at sila po ay dadalhin at patungo po doon sa lupang pangako, doon po sa kalagitnaan sa kanila pong travel, pagkatapos po nilang maranasan at makita yung mga galaw at gawa ng Panginoon na mga imposible. Imbis na sila po ay totally manampalataya sa ating Diyos, pinili po nila na hindi po magtiwala sa Panginoon. Sabi po ng writer ay, wag yan ang inyong susundin. Yung ginawang pagsuway at hindi pananampalataya ng inyong mga ninuno. Kaya po, para po natin maranasan po ito, dapat kasama po nito na mayroon po tayong faithful obedience to God and His Word. And right now, I would like us to just pause for a few seconds po. Let's reflect on our life right now. What causes you to be restless today or these days? Kung yung bagyo po ay may epekto pa rin po sa inyo, tapos na po yung bagyo. Although kagabi, lumakas pa ang ulan sa amin po doon, hindi ko po alam dito. Are you carrying or harboring po a hurt from the past? Are you struggling to forgive someone or yourself from your mistakes and failures? Are you worried that your plans and people's promises will not come through? My family and friends, trust and obey God intentionally. Yan po yung susi. Because genuine restedness is rooted in complete trust and obedience to God and His Word.
The first one is strive to enter God's rest. Secondly, submit to God's spiritual surgery. Submit to God's spiritual surgery. Basahin po natin yung verse 12. Sabi po dyan, for the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing to the division of soul and of spirit, of joints and of marrow, and discerning the thoughts and intentions of the heart. When a believer is living with a chronic worry, continual weariness, and constant wound, spiritual surgery is necessary. At ang tool ng ating Diyos dyan ay ang kanyang salita. Ang salita ng Diyos ang kanyang tool para po magkaroon po tayo ng spiritual or heart surgery sa Panginoon. And we have to submit ourselves to that. Gaano man po kagaling ang mga doktor, kung meron po tayong sakit at ayaw po nating magpatulong at lumapit po sa kanila, baliwala din po. So nawa po, kung tayo po ay nagkakaroon po ng mga struggles ngayon, at meron po tayong chronic worry, may weariness po tayong na-experience, may wounds po tayo sa heart, submit yourself to the Lord's spiritual surgery. We need that. At binabanggit po ng sumulat ng Hebrews po rito kung gaano po, ano po yung nature ng salita po ng Panginoon na effective tool for God's spiritual surgery for us. Tignan po natin yung nature ng Word of God na binanggit po rito. One is God's Word is living. Sabi po dyan, it is real, it is alive. Hindi po ito simpleng libro na katulad po ng mga binabasa natin sa eskwela or sa ating po mga pag-aaral. They are not, or the Word of God is not an ordinary spoken words written for our information. It's for our inspiration and transformation. Because God's Word is living. Second, God's Word is active. It's not static or stagnant na dahil nasulat yan thousands of years ago, hindi na yan applicable sa atin. No. It is active. Actually, the word active there is, pwede rin po natin i-translate or translate yan sa ibang mga version ng Bible na powerful. That's the meaning of that. The Word of God is active and powerful. It can change not just the people's hearts and minds, but the totality. Our whole being can be changed by the Word of God when we submit ourselves to the Lord. Thirdly, it is sharp. It is sharp. The Word of God has the ability to cut and pierce through people's innermost being. Yung kaloob-looban po natin, hindi lamang po physically, but more on spiritually. Minsan hindi po natin alam, meron po tayong problema sa puso po natin na nag-uugat pa yan nung tayo po ay maliliit lang at hindi po natin alam. At sinasabi po ng mga psychologists, Christian psychologists, and counselors na ito po maaari po yung pinagmumulan ng iba pong mga problema po ng mga matatanda po ngayon. I mean, hindi po yung mga matatandang elderly, kundi po yung hindi na bata. God's Word can penetrate that. And that is the tool of God for us to be transformed and be restored. May dalawa pong kapangyarihan po at po pwede pong gawin ng salita po ng Diyos sa ating buhay. It penetrates people's innermost being. Binanggit ko na po yan. The Word of God repairs and restores not just the external or visible flaws and failures, but more importantly, the inner self, the invisible part of people. God's truth can heal our broken hearts
and restore us to spiritual health. Second, it discerns people's minds and motives. The Word of God reveals our true motives and intentions. God's Word can cut away ungodly thoughts and harmful habits in us. God's Word can remove bad attitudes that prevent us or our hearts, preventing our hearts from beating healthily for Jesus. Ito po ang binanggit po sa awit po, Psalm 119. And if you don't know yet, kung gusto niyo pong makita po ang kabuuan po na sinasabi po tungkol sa salita ng Panginoon, ang kapangyarihan, ang nature nito, at ano po yung po pwede niyang gawin, read Psalm 119. And I think you are there in your Bible, in our Bible reading po dito sa ating pong sa GCF Batangas family. Sabi po sa Psalm 119, I have stored up your word in my heart that I might not sin against you. If we are struggling with sin, repeated sin, and sabi po nila, yung mga paborito nating sin, probably po ay hindi po natin sinusunod ito. Wala po tayong naitatago pong salita ng Panginoon sa puso natin. When we allow the Word of God to penetrate our heart and submit to God's spiritual surgery, using His living, active, sharp, and authentic Word, we will experience genuine restedness in God. Allow God's Word to help and heal you completely. The second step for us this morning is third na. Kaya nabuhayan ng loob yung iba sa inyo. Ay, matatapos na si Pastor. Surrender to God's scrutiny. Surrender to God's scrutiny. Sabi po dyan sa verse 13, and no creature is hidden from His sight, but all are naked and exposed to the eyes of Him to whom we must give account. Mabilisan lang po. Tignan niyo po ulit yung mga phrases po na ito. No creature is hidden, all are naked and exposed to the eyes of Him, and we must give account. All this point to the truth that nothing is hidden from God. Ito po yung katotohanan sa buhay natin na hindi po tayo pwedeng magtago, tayo mismo, at wala po tayong po pwedeng itago or ikubli sa ating Diyos. Yan po basically ang binabanggit po rito. We cannot hide anything because it is all naked, it is all plain. God sees everything and everyone. So ano po ang implication po nito? Because the Lord sees us totally, thoroughly, and He has unlimited exposure to us, or tayo po ay merong unlimited exposure to the Lord. It is useless to hide from Him and to hide anything from our God. This is the reality na sinasabi po ng manunulat dito na we are living in the presence of God. Because God sees everyone and everything, all we have to do is to surrender to Him. Huwag na po tayo magtago dahil makikita at makikita po tayo. Kung ano man po yung mga tinatago po natin, makikita po yan. Mabubunyag po yan. Kung yan po ay hindi maganda, kung yan po ay kasalanan, makikita po yan. Kung tayo naman po ay matyagang at tapat na naglilingkod sa Diyos, ito po yung comfort sa atin. Alam po ng Diyos yung iyong ginagawa, kapatid. Sa iyong pamilya, yung mga estudyante natin, sa school,
sa ating trabaho, sa ating business, sa ating ministry. Kita po ni Lord lahat yan. Hindi po matatago sa Kanya yan. At alam natin kung ano ang sinasabi ng salita ng Panginoon doon sa mga nanatiling tapat sa Kanya. Meron pong reward, meron pong blessing, at meron po tayong mararanasang kapahingahan sa araw-araw. So that is our only recourse because God seeks accountability from all of us also. We will ultimately give account to God for our lives. Let's learn from what the psalmist wrote in Psalm 119, verse 17. Sabi po niya doon, ito po ay awit po at panalangin po para sa Panginoon. Sabi niya, deal bountifully with your servant that I may live and keep your word. Napakaganda po. He is asking God or surrendering himself to the Lord and asking him to deal bountifully or actually to treat him with kindness so that he can live and keep God's word. Alam niyo po yung purpose niya? Lord, deal with me kindly. Gabayan mo po ako, Panginoon, para gusto ko pong masunod ka at yung pong iyong salita. Napakaganda pong panalangin. Nawa ito po yung ating pong panalangin po sa araw-araw. My family and friends, present yourself always to God willingly and honestly. So let's review the steps that we need so that we can experience genuine restedness. Strive to enter God's rest, submit to God's spiritual surgery, and surrender to God's scrutiny. So right now, let's apply these truths specifically to our lives. And I would like to use the word rest in an acronym para po madali po natin matandaan. One is that rest periodically and intentionally. Rest periodically and intentionally. Afford yourself a periodic rest. Not just sleep and do nothing. Okay po? But spend more time in prayer, in worship, in reading and listening to God's authentic word. Sabi po sa Isaiah, sabi po dyan, but they who wait for the Lord and shall renew their strength, they shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Ibig sabihin, wala po kapaguran. Gumagawa, tumatakbo, pero hindi po mapapagod. Because they are waiting upon the Lord. Schedule your time with God. Secondly, E stands for embrace change and challenges. Sabi po nila, tatlo lamang po ang constant po dito sa mundo. Death, access, and changes. Okay? Kaya po tayo po mga Kristiyano, dapat po matutunan po nating yakapin at tanggapin po mga pagbabago sa buhay po natin. Okay? And then, ang importante po doon, pagka natanggap po natin, nakita natin, ito po yung sitwasyon natin, allow po natin ang Panginoon na baguhin po. Kung hindi yung ating sitwasyon, yung ating mga puso at buhay. I-adjust po natin yung buhay natin sa nais at kalooban ng Panginoon sa atin. Dahil hindi po natin kontrolado lahat. Pero si God, kontrolado niya lahat. Hindi lang tayo, kundi yung mga taong nasa paligid natin. Maski yung mga ayaw natin at nahihirapan tayong mahalin, kontrolado ni God yan. Baka ginagamit lang sila kapatid para sa iyo matuto ka lalong magmahal at dumipende kay God. Huwag ka po kayong titingin sa katabi niyo. Ha? Okay? Pero sabi po sa Romans, alam na natin ito, 10:28, gusto ko lang paalalahanan tayo. And we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to His purpose. Yan po ang pangako ng Diyos sa atin. Basta tayo po ay nagmamahal sa Diyos, tumutupad po tayo sa Kanyang layunin sa buhay natin. He can do and work all these things. Unpleasant situations po natin, challenges natin sa buhay for your good.
for God's glory, of course. S, asan na ba tayo? Strengthen yourself in God. Strengthen yourself in God. Allow God to change you and your heart. Sinabi ko na po kanina yan. Surrender your whole life to the Lord. Reflect on the truth that He reveals to you every time you go to the Word of God. Sabi po sa 1 Chronicles chapter 16 verse 11, seek the Lord and His strength. Seek His presence continually. And then last but not the least, T stands for trust God's promises in His Word. Let God's Word inform and influence your decisions and actions. At alam niyo po, isa po sa pinakamaganda pong kapahayagan ng ating pong pagtitiwala sa Diyos ay yung pagpapasalamat sa Kanya, anuman po yung circumstances po natin. Yan po yung sinulat ni Apostol Pablo sa 1 Thessalonians 5:18. Give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you and for me. Matutunan po natin, ang tao pong nagtitiwala sa Diyos, mapagpasalamat sa Kanya, anuman po ang sitwasyon niya. Alam niyo po, as I close, I praise God and thank the Lord for our church in GCF Northwest for granting me a sabbatical leave. Since June po yun, kaya nakabisita na po ako sa inyo rito noong June. Ito po ay pagkakataon po sa akin pong paglilingkod po sa Panginoon at tinatry ko pong bilangin, pero siguro po around 3 decades in the ministry. Dating back po, nung first time po akong napakinggan ng panawagan ng Panginoon at ginamit po ng Panginoon yung Philippine Campus Crusade for Christ para doon po ako unang maglingkod bilang full-time worker po nung 1989 to 1991. Doon po kami nag-meet ni Sister Eden, of course yung aking asawa, hindi ko pa asawa that time. At magkakasama po kaming naglingkod po sa Panginoon, training churches in evangelism and discipleship to reach Metro Manila for Christ using various media. Of course, during those 30 years, almost 30 years, mayroon pong mga interruptions. Mayroon pong mga redirections ang Panginoon sa buhay ko. There were numbers of relational, financial, and ministry setbacks and struggles. At meron pa rin po hanggang ngayon. Hindi po nawawala yung mga ganito pong challenges sa ministry. But by God's grace, kaya po ako nakatayo po rito dahil po sa biyaya at kalakasan po na patuloy na binibigay ng Panginoon. At kasama ko po ang pamilya ko ay patuloy po na nakakapaglingkod sa Panginoon. My family and friends, if you are serving the Lord in your own way, personal way, or in the church or other ministries, amidst all these struggles, these challenges, suffering, and crisis, do not consider giving up or be tempted to quit. Huwag po tayong tatalikod at aayaw. Probably, you just need to heed God's call of genuine restedness. Of course, hindi ko po sinasabi yung mga talagang clear redirection and special call ni God sa buhay natin. To all the students, serve the Lord with your studies and in your school. Meron pong layunin ng Panginoon sa inyo pong pagiging estudyante. To the business people, whether you own the business or you are working in a corporate setting or center, help other people earn and live fairly with their family. Work and serve unto the Lord. And to those who are at home, not just those working from home, kundi pong ang kanila pong trabaho ay sa bahay talaga. Mga kapatid, napakaganda pong at dakila po yung ministry po ninyo. Make all your responsibilities at home a place and context of worship to the Lord. Alam niyo po, sa tagal po na pinagkaloob po ng Panginoon sa akin, makapaglingkod,
I have experienced and received a lot of blessing from the Lord. I have seen a lot of people change, put their faith in the Lord Jesus Christ. At wala pong may pagpapalit po doon. Yung makita mo ang isang tao na manampalataya sa Panginoon at magbago ang kanyang buhay. Meron po mga mag-asawa na nag-struggle sa kanilang relationship. And then by God's grace, the Lord will use you to help those couples and family to be restored and restart and grow in the relationship with God and with one another. Those are blessings. Doon po sa aming growth group po sa GCF Northwest, meron po kami mga couples po doon. We are around 8 couples. No? Nakakatuwa po. It's my blessing po. Hindi po ako nagmamalaki sa Panginoon, pero ito po yung biyaya at blessing po ng Panginoon sa akin. Yung 4 po doon, ay ako po ang nagkasal. Yung kasama po namin mismo sa growth group. And so far po, sa mga kinasal ko, mahigit 15 na yata, wala pa akong nabalitaan naman na naghiwalay. Ikaw ba, Pastor Hison, meron ka na bang mga kinasal na naghiwalay na? Yun po ay lahat po sa biyaya po ng Panginoon. I'm just telling you this not to brag about it, but for you to understand that when we continue serving the Lord will bless us in various ways. Siguro wala na pong mas masaya pa nararanasan bilang isang tatay ay makita ko po yung amin pong mga anak na lumaki na may pananampalataya sa ating Panginoon. At ngayon po ay kasama po namin, naglilingkod sila sa Panginoon. Yung aking pong panganay ay nagtuturo kasama ang kanyang nanay sa GCF. Yung pong aking pangalawang at nag-iisang prinsesa ay pagkatapos siyang graduate, tinawag po siya ng Panginoon na mag-serve full-time sa ating Panginoon. Yung pong 2 boys ko po na nagtatapos po sa kolehiyo, sila rin po ay involved sa ministry. Those are the blessings that the Lord has allowed me to experience. And even this period of rest that the Lord has given me, ang dami pong mga inspiration, mga insights po na binibigay po ng Panginoon sa akin. And alam ko po, pagka eto po yung nararanasan natin sa araw-araw, the Lord, by His grace, will allow us to continue to be a blessing also to more people, wherever the Lord calls you. Marami pa po akong gusto ipatotoo po sa atin, pero wala na pong oras, negative na po yung nandun eh. Sorry po. My family and friends, the Lord continues to invite us to His rest. He alone gives and grants us genuine restedness that we need, not just today, but for the rest of our life. When we are experiencing restedness, we can continue to be faithful to God and faithfully obey His word, His will in our lives. God is calling. He is calling us to genuine restedness. Will you listen and heed His call to genuine restedness? Ito pong sinabi ng Panginoong Hesukristo sa Matthew chapter 11, verse 28. Come, skip na po natin yan. Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Right now po, I just would like for us to pause for a while. I would like to ask to sing, if you are familiar with this song. Kung hindi naman po, understand the lyrics, and I pray that we will heed the invitation of God for all of us so that we can experience genuine restedness.
I don't know where we are right now in our life, our journey with God. But it's not an accident that you are here today. The Lord is calling you to experience that genuine restedness from Him. Will you accept His invitation? Would you completely trust the Lord and obey Him and His word? Father, thank you for this blessing, for this truth that you have deposited in our hearts today. May all of us continue to experience genuine restedness from you alone. We pray this in Jesus' name. Amen.